Hallelujah, isang napakagandang umaga po sa bawat isa. Pwede bang, hapon na pala. Pwede bang palakpakan natin ng isang masiglang palakpak ang ating pong dakilang Diyos na buhay. At tunay nga na napakabuti niya, no? Hindi po siya nagkukulang. Sa kabila po ng ating mga pagkukulang sa Kanya, He is faithful. Nararamdaman ba ninyo yan sa buhay ninyo, mga kapatid? Yung katapatan niya na yung grasya niya na tayo po ay makarating sa lugar na ito na napakarami pong mga hadlang. But salamat sa Panginoon kasi meron po tayong hininga ngayong araw na ito. Lagi ko sinasabi niyo po, hindi natin alam or walang kasiguraduhan ang bukas. Pero salamat dahil meron po tayong Kristo sa ating pong mga buhay, wala po tayong pag-aalinlangan, wala po tayong takot, hindi tayo natatakot kung ano ang bukas. Sapagkat naniniwala po tayo na pag meron po tayong Kristo, bahala si Lord para po sa ating lahat, para sa ating pong bukas. Amen po ba? And that's why we're here to enjoy the presence of the Lord. We're here to enjoy the fellowship with our brothers and sisters, and we're here also to enjoy the message that God has prepared for us, for you and for me, and hopefully, ang message na ito ay maibahagi rin po natin, lalong-lalo na sa mga tao nangangailangan po ng kaligtasan at pagpapalakas ng kanila pong buhay spiritual. Your purpose is that for you, alam nyo ba na tayo po ay pinagpala na lahat? Tayo po, yung blessing na yon, kalakip niyan yung vessel. Kaya ang tawag sa atin, vessel of His words. Amen po ba? Yung words na yan, yung vessel na yan, ay nasa atin, ibinigay sa atin ng Panginoon. And that vessel filled with His message, with His presence, and that must be also be shared to others. Ibang tipong hindi pa tayo nagsasalita, nabibless na yung mga tao sa atin. Sana all, di ba? Ganoon. Pero minsan ako hindi daw eh. Pag nakikita ako, parang ang sungit-sungit ko daw. Di ba? May mga narinig akong ganun eh. Narinig ko sa asawa ko. Sabi niya, yung mukha mo pag nakikita kita, parang ang sungit mo. No? Sabi ko naman sa kanya, don't judge the book by its cover. Ang tagal na. Di ba? Pwede bang tignan mo kung ano yung nasa loob ng puso ko? Amen. Amen po ba? Yung nasa puso ko ay si Kristo na walang ibang gustong gawin kundi ang maibahagi siya. Alam niyo po, without the love of Christ, hindi po ako pwedeng tumayo sa harapan po ninyo ngayon. Without His grace, without His mercy, wala akong may pagmamalaki sa inyo. Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Amen po ba? And that is the beauty of how we understand Jesus in us. Ang sabi ko nga, Lord, salamat po kasi sa kabila ng mga pagkukulang ko sa iyo, patuloy niyo po akong ginagamit. And you know, one of that blessings that for us, no, for this church to be used as a channel of blessings, not only for our brothers and sisters in CFICC, but also to be a blessing for other churches. And yesterday, we just have our fellowship with our fellow pastors. Nagkaroon po kami ng napakatinding pananalangin at pag-worship. Kapag puro pastor ang nag-worship, grabe. No? Grabe yung mga declarations. No? Ang sabi ng isang pastor, that very soon this place will be transformed into a bigger place because you're going to harvest a lot of souls. Nakikita ba ninyo yun? Di ba? And in fact, sabi ko, Lord, baka hindi ko kayanin. Ngayon pa lang ilang kami, nasa 30 kami, parang ang hirap-hirap na. Ang sabi sa akin ng Panginoon, hindi naman ikaw. Hindi ikaw. It's not us. Amen po ba? Pag may nagbabago, hindi tayo yon. Pag may mga taong nadadala, it's not even you. Pag may mga kaluluwa na nalililigtas, hindi tayo yon. Amen po ba? Tatandaan ninyo, it's not about us, but it's all about
the Jesus in us. Kaya nga pag si Kristo nakita sa atin, napakadali nang mag-invite. Tama ba? Sino ba si Jesus? He is the Son of the living God. Siya po yung Diyos na nagliligtas. Siya yung nagbibigay ng kapayapaan, pagmamahal, pagpapatawad. At kapag si Kristo nakita nila sa atin, hindi man tayo ganung kalaking simbahan, they will say, this church is perfect for me because I see Christ in them. Amen po ba? That is our identity. Kaya pag nasira yung identity natin in Christ, nakakahiya. Amen po ba? Napapahiya natin ang Panginoon. Kaya I would like to remind you, pag nasa labas tayo ng church, be careful. Maging maingat tayo because we are representing Jesus to many people. Ayan ba yun? Di ba? Nakita niyo po may mga ganung tao, di ba? Ay, siya ba? Parang hindi ko nakikita si Kristo sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, Lord, marami po akong pagkukulang. Pag wala na ako sa church, minsan nakakalimot tayong Kristiyano tayo. Amen po ba? And that's why the good thing is that we are here, we're gathering here to remind us, to empower everyone, and to remind that you have Jesus in you, and your identity in Christ must be seen. Whether you are inside or outside of this church, dapat nakikita po si Kristo. And that Christ in you has a power. In connection with our series for today, mga kapatid, whether you understand or whether you like it or not, you are a powerful person. Not because malusog ka. Hindi dahil mataba ka. Sorry ha. Diba? Minsan maraming matataba pero weak. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Kung sino pa yung payat, siya yung malalakas. Hindi lahat ng mataba, malusog. Physically, makikita natin sila, ang ganda-ganda ng itsura nila, pero deep inside, amen po ba, napaka-empty natin. At kailangan natin ng Word of God, kailangan natin ng empowerment ng Panginoon para po tayo magkaroon ng tunay na lakas. And that's why we're here to talk about the power of God in us. Ano ba yung transformative power na yan na bumabago ng buhay? Yung series natin for this month, we're going to talk about the word dunamis. And the word dunamis is all about the power of God in us. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon para wag kayong makatulog? Sa umaga pong ito, ang ating pong series na ipinagpapatuloy po natin is all about the dunamis. Okay? Dunamis. Ang ibig sabihin po nito, ano yung last week, sabi dito, the supernatural power of God. Ang isang tao po hindi kayang magbago without the supernatural of God. Amen po ba? And even the pastors, no, kung sino po yung pastor ninyo, yung cell group leader ninyo, hindi niya kayang baguhin yung character mo. Hindi niya kayang baguhin yung future mo. Hindi niya kayang baguhin yung family mo, and even the inner you, hindi niya kayang baguhin. So sino yung kayang magbago sa atin? Sa family natin, sa mga kaibigan natin, even sa mga pinagpe-pray natin. Alam niyo po kung sino? It is the Lord Himself through the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Yung kapangyarihan ng Diyos. The supernatural power of God. Today, we are going to talk about this power that transform life. Amen po ba? Excited ba kayo? Parang hindi ka excited ah. Sige po, isa pang malakas na palakpak. Ayan. We are going to talk about the life of Paul. Okay, sino pong nakakakilala kay Pablo? Yan, meron tayong kapatid, ang pangalan ay Paul. Or si Saul, di ba? Dati siyang Saul. Pero nung nabago siya, ang tinawag sa kanya ng Panginoon, nabago yung pangalan niya at tinawag siyang Paul, Pablo. Sabi mo, katabi mo, tignan mo kung si Pablo yan.
Di ba? Nakakilala ka sa Panginoon, ay meron pong nagbago. Alam niyo po, kapag nakakakilala tayo sa Panginoon, hindi lang yung mukha natin yung nagbabago. Di ba? Hindi lang yung pati pangalan natin nababago. Ay, siya ba yung si ganito? Hindi na yung pangalan mo yung nakikita, di ba? Ay, siya ba yung nagbigay sa akin ng ganito? O siya yun. Nakita ko niyo pa? Ay, siya ba yun yung yung mahilig mag-pray? Hindi alam yung pangalan, di ba? Pero ang nakikita nila kung ano yung nagbago kasi hindi naman siya dating ganon. Ay, siya ba yung laging nag-greet sa akin? Nakuha niyo po? Ay, siya ba yung anak ni ganito na napakabait? Hindi yung pangalan. Diba? Kundi yung nagbago sa iyo. Ano yung naidagdag sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. So, titignan po natin si Pablo bilang isang ginamit ng Panginoon na kung saan nagpatibay po sa napakaraming Kristiyano during that time. Even there are a lot of persecutions among Christians. Yung mga disciples, pagkatapos po nilang tanggapin ang Panginoong Kristo, hindi pinangako sa kanila na magiging maayos ang lahat. Hindi sinabi ng Panginoon, tanggapin ninyo ko and everything will be fine. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, tatanggapin niyo ako, kalakip nito yung cross. Kaya sabi doon, take up your cross. Ibig sabihin nun, may mga pagsubok kayong pagdadaanan at ang ipinangako ng Panginoon na kahit nadadaan kayo sa mga pagsubok na yan, I will be with you and I am your power. Amen po. Yan yung pangako na totoo. Hindi yung pangako ng katabi mo na tagal-tagal lang nangako pero hindi naman nangyayari. Ay, sorry, wala dito yon. Tama ba? This is the reality, mga kapatid. Kahit ako may mga pangako minsan ako, hindi nangyayari. Kasi limited si pastor. May mga bagay na hindi tayong kayang gawin na gustong-gustong sinasabi ng mga bibig natin. Nakita niyo ba ninyo yan? Ako nakikita ko sa sarili ko yan. Gustong-gusto kong sinasabi ito, pero hindi naman talaga kaya without the power of God in me. Gustong-gusto kong magbago si Thea, pero hindi ko kayang gawin yan. But I do believe in the power of the Holy Spirit. Ang sabi ko nga, you serve. I don't care who you are. Wala akong pakialam kung sino yung nakaraan mo, kung sino ka. Ang pakialam ko is that I am assuring you that once you serve the Lord, along the way, you will be changed. Nakuha niyo pa? Sige, papalapakan natin ang Panginoon. And this is the reality. It's not about the story of sinasabi ni Pastor. Ito po yung realidad. Ang sabi nga ng Panginoon, may mga tao siyang na-meet doon sa Bible, makasalanan, inaayawan ng lahat. Lumapit sa kanyang Panginoon. Nilapitan niya ang Diyos. Sabi niya, makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat. Alam naman ng Panginoon yan. Ang sabi ni Lord, okay, napatawad kita. Kilala kita. Kahit ngayong asawa mo ngayon, hindi mo naman kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa yan. It doesn't matter. Sabi niya, it's okay. Mahalaga, nakilala mo ako. At pag uwi mo, kilala mo kung sino ka na. Huwag ka nang magkasala. Amen po ba? Napakaraming mga itinayo ang ating Panginoon during His time. At may papakita po doon kung gaano kabuti ang Panginoon. And the goodness of God transformed them. The grace of God transformed them. Hindi sila yung naranasan yung grace, mas lalo silang naging worst. Naranasan yung pagpapala, yung grasya ng Panginoon. Hindi nila ito inabuso. Diba? Kundi nagkaroon po sila ng realization na mali ito. And thank God because He understand me who I am. Hindi niya ako kinondem, kundi binigyan niya ako ng pagkakataon na makalapit sa Kanya at mabago yung buhay ko. And that is Jesus. Amen po ba? Sabi nga natin, Lord, thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Basahin po natin ang ating text for today. Be patient, mga kapatid. Medyo mahaba yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. In our text, basahin po natin yung kwento ni Pablo sa Tagalog. Sige po, bago tayo pumunta doon sa pinaka-main passage natin, basahin natin, tignan natin. Okay? Ang sabi dito, wala ako dito bro sa Tagalog. Wala ba dyan? Sa gawa. Acts.
Acts chapter 9. Sabi dito, naglakbay si Saul. Saul ang dating pangalan ni Pablo, okay? Sabi niya, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap ang paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag na parang yung nasa harapan ko ngayon. Okay? Liwanag mula sa langit. Yan, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Saulo! Saulo. Hindi ganon, medyo na niyo ano. Sabi niya, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya, tumayo ka at pumasok sa lungsod at dooy sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan at hindi siya nakapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang narinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang nakitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi na niya makita, kaya't siya ay inakay ng mga kasama niya at dinala siya sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ng pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain, Ananias. Ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na tuwid sa buhay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya ay nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at ang mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem at naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok doon, ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, pinapapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ng Espiritu Santo. Nooy di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa kanyang mga mata ni Saulo na nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw na nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng kanilang mga nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa Panginoong Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalihing nakagapos sa mga punong pari? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Pinagpala ang salita ng Panginoon. Maraming taon na. Amen po ba? Sige po, palapakan natin ang salita ng Diyos. Kung mapapansin natin sa text na ito, it shows about how the Lord is so powerful that despite of the expectation
people during the time that this person, si Saulo, no, ay nagkaroon po ng authority to destroy these people, particularly yung mga tao na kung saan naglilingkod sa Diyos, yung mga tao na kung saan naghahayag ng kanyang mga salita. Meron po siyang authority upang hulihin sila. Pero nyo po, ginamit ng Panginoon itong napakagandang senaryong ito upang ipaintindi sa atin that there is no impossible in the Lord. Na kahit anong intensyon natin, kung gusto ng Panginoon na baguhin tayo, at yung intensyon natin, kayang-kaya niyang gawin yan. Because the power of God is supernatural. Hindi kagaya ng power natin na minsan malakas, minsan aandap-andap. Walang power. Amen po ba? But the power of God is unlimited. Supernatural. Kaya nga kapag tayo po nalulungkot, basahin natin yung salita ng Panginoon, mag-worship tayo, makinig tayo ng kanyang mga salita, lumalakas tayo. It's not about the songs, no? It's not about the person who made the songs, but it's all about the Spirit of God in that particular music. It's not about the paper, no? Itong papel na ito, kundi kung ano yung salita ng Panginoon, yung katotohanan. Kapag binasa natin yung katotohanan, lumalakas po tayo. Amen po ba? Yung kapag pumupunta tayo sa church, hindi natin nakikita yung kahinaan ng ating po mga kapatiran. Di ba? Ang nakikita natin ay yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. At kaya, pag nakita natin yan, lumalakas tayo. Amen po ba? The Greek word dunamis, ang ibig sabihin nito ay supernatural power of God. Itong supernatural power of God na ito, kapag ito sumabog, okay? Kapag ito na-explore, na-expose, di ba? Nagkakaroon po tayo ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng abilidad na gawin ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng mga gagawin po natin ay kalooban ng Panginoon. This power was given to us to perform the strength that could benefit others, that could bless others. This power was given to us so that the ability that we can do, that we are going to do through this power, we're going to give glory upon the name of the Lord. Kaya kapag ginagamit natin ang kapangyarihan natin to outside the will of the Lord, hindi po yan kalooban ng Panginoon, nagkakasala po tayo. Amen po ba? Kung titignan nyo in the Old Testament, in the New Testament, di ba? It was mentioned 120 times. Ang ibig sabihin nito, God is emphasizing that He is so powerful among us na walang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Now, the question is this. But bago dyan, I would like to say that this transformation through the power of God is based on the heart of the gospel. Tatandaan niyo po yan. Yung transformation na ito, na kung saan sinasabi po ni Pastor, is not about something na ginawa ni Pastor for us to follow Him. It is something that was based on the heart of the gospel. Ito po ay galing sa salita ng Panginoon na sinasabi ko sa inyo ngayon because I do believe that the gospel of God, kapag ito po ay narinig natin, nagkakaroon po tayo ng realization. And that realization will turn us to the Holy Spirit. Okay? Nakita natin yung gospel, naintindihan natin, and the Holy Spirit will going to intervene. Nakuha niyo po? Even before reading the Bible, kapag wala ang kilos ng banal na Espiritu, hindi mo maiintindihan. Kaya nga pag binasa niyo ang Book of Numbers, ano makikita ninyo doon? Puro mga numbers. Puro mga kings. And in fact, basahin ninyo First Kings, Second Kings, puro mga gera. Di ba? Paano mo maiintindihan ang Bible without the intervention of the Holy Spirit? Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, before reading the Bible, make sure you ask the Holy Spirit intervention. Hindi mo kakayanin, maniwala ka. Amen po ba? Yung buhay nga natin, minsan hindi natin maintindihan eh. Kaya lagi kong sinasabi sa may mga pagsubok, hindi mo kaya yan. Anong kailangan natin? Supernatural works of God in our life.
It turns sinners into saints. Nakita niyo po. Di ba? Hindi natin kakailanganin mamatay tayo para tayo maging santo. All you have to do is to accept that you are a sinner. Then, understand that there is a Savior. And this Savior is willing to come into your life. Hindi ka naman niya pipilitin na, tanggapin mo ako hindi ganun ang Diyos. Ang Panginoon, napaka-gentle niyan. Hihintayin niya na buksan mo yung puso mo para pumasok siya. And that's why we need to be very careful, mga kapatid, sa transformation ng isang tao. Hindi tayo dapat mamilit na dapat ikaw tanggapin mo si Kristo, ha? No. Si Lord lamang ang pwede makapagbago sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Amen. And paano po mangyayari ito? Sabi diyan, being a sinner into a saint, yung brokenness natin into a wholeness, binubuo tayo ng Panginoon. Kaya nga, di ba, ang isang nakaraan, kapag nakatagpo mo ang Panginoon, nagiging bago ka. Binubuo ka. Parang isang potter, di ba? Yung clay, yung potter, pag yan nabasag, ang hirap-hirap ayusin. Di ba? Basag-basag. Sa Panginoon, kayang-kaya niya yan. Kasi po siya yung may gawa sa atin. Aayusin ka niya. Sabi diyan, brokenness into wholeness. Amen po ba? Yung mga nawawalan ng pag-asa. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, I am the hope, I am the life. Wala nang pag-asa. No? Ganito na lang lagi tayo. Meron pong isang pastor na walan ng pag-asa. At because of the prayers, na walan ng pag-asa na muntik nang umuwi. Dahil nga, ang hirap ng walang papel dito sa Korea. Nalala ko po noong mga panahon na yon, nagbaplano na silang umuwi. Pero alam niyo po ngayon, nakaprocess na yung visa nila. At magkakaroon na sila ng visa. And the immigration came into their home. Para i-interview sila. Tignan yung mga bata kung talagang nag-aaral. At naka-apply na po sila ngayon and they're waiting for the confirmation. Nakuha niyo po? Kaya yung mga ibang kasama natin dito, huwag kayong mawalan ng pag-asa na magkaroon ng mga asawa. Ay, ng asawa lang. Amen po ba? Amen po ba? Meron kang nakaraan, hindi naging maayos ang relasyon mo nung mga karaang taon ng buhay mo. Okay lang yan. That's the past. Ngayon, mag-pray ka, mag-start ka ulit mag-pray. Lord, bigyan mo naman ako ng mas gwapo. Di ba? At ang lalong-lalo na when it comes to may pagkatakot sa iyo, Panginoon. Yung bang dalawa kami maglilingkod sa iyo. Amen po ba? Na kahit na may away ay mas lalo naming minamahal ang isa't isa. Amen po ba? Hallelujah. Lord, kala ko nandito na si Mrs. mo. Okay. Now, papaano ba itong life na ito? Papaano ba itong power, yung dunamis na ito that could transform the life of every single people? Alam niyo po, hindi naman lahat Yung mga tao lang na talagang tatanggap sa katotohanan na ito. Marami po ang hindi nababago because they don't really accept the reality, the truth, the life. Unless you accept the life, you will not experience the fullness of life na pinangako ng Panginoon. Amen po ba? Ang sa atin lang tira-tira. Sayang. Alam niyo po ba kung paano natin malalaman yon? Na kahit na dumaan tayo sa testing of life, mayroong kang makikita sa parte ng puso mo na kapayapaan. Amen po ba? Mayroong peace of mind. Amen. The first one that I would like to say, that this power, this transformative power of God could transform our identity. Amen po ba? Sabi mo nga identity. Tignan ninyo, balikan natin yung text natin. Sa buhay ni Pablo, sa verse 1, basahin po natin hanggang verse 2. Okay, sabi diyan, meanwhile, English na, i-flash mo pa rin sa Tagalog. Sabi diyan, meanwhile, Saul
was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Sabi doon, he went to the high priest, okay, and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, okay, yung way is Jesus, si Jesus ito, okay? Kung sino yung mga naniniwala, tagasunod ni Kristo during that time, whether man or woman, sabi doon, he might take them as a prisoners to Jerusalem. So itong si Pablo, pumunta doon sa authority, okay? Parang sa panahon natin ngayon, pumunta siya doon sa korte, okay? Upang humingi ng basbas, okay? Parang search warrant, no? Upang arestuhin yung mga inaakusahan. Okay? Hindi pa sila nasisentensyahan, pero aarestuhin sila dahil sila ay may mga bagay na kung saan ginagawa na labag sa kanilang konstitusyon, no? During that time. Okay? So ang sabi dito, binigyan siya, humingi siya at nakuha niya yun. Alam niyo po, during that time, hindi madaling maging Kristiyano. Lalong-lalo na panahon na wala na si Jesus. Okay? Umakyat na siya sa langit. And in fact, kung titignan niyo po yung mga disciples, mas lalo po silang nahirapan. Mas lalo silang nagkagulo. Nagkawatak-watak pa nga sila eh. Pero hinintay nila yung pangako ng Diyos na banal na Espiritu. Nalala niyo po during the day of the Pentecost, yung ipinangako ng Panginoong Jesucristo, you wait for the work of the Holy Spirit. You must be baptized by the Spirit. Di ba? At hinintay nila ito, at nung sila po ay nabautismuhan, naranasan nila yung kilos ng banal na Espiritu during that time, ano pong nangyari? Nagkaroon ng mas maraming persecution. Pero kahit na napakaraming persecution, mas naging matindi ang kanilang pananampalataya to the point na sila po ay na-scattered, at the more na sila ay humahayo, mas lalong dumadami ang kanilang mga followers. Nakanya ba? Parang ganito, the more na pinipersecute ka, Paul, the more na mas lalo ka nagiging mainit, at the more na mas lalo ka nag-i-invite ng mga non-followers of Jesus Christ. The more na sinasabihan ka, ayan, part yan ng church na gano'n, hindi maganda doon. Ha? Ganito doon, puro chismisan doon. Amen po ba? Pero hindi mo yan pinansin at mas lalo mong nakita yung purpose ng buhay. Makita natin yan. That God wants you to be a blessing for others. Na makilala din nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi mo nakita yon. Amen po ba? In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, I would like to repeat this verse. Very powerful word of the Lord. And sabi doon, therefore, tignan ninyo kaya nga, okay? Sabi niya, if anyone is in Christ, sino yung mga yon? Can we declare that we are in Christ? Pwede ba natin i-declare, I am in Christ. Diba? Now, if you are in Christ, ang sabi dito, the new creation has come. Okay, meron kang Kristo sa buhay mo, iba ka na. Bago ka na. Asa na yung luma? Nasa basurahan na. Amen po ba? Ang sabi doon, the new has come and the old has gone. So, paano yun? The new is here. Yun yung pangako ng Panginoon. So, pinagpala tayo ng Panginoon. Yung pagpapalang yon is that God really understand who we are. Inintindi tayo ng Panginoon. In fact, sabi sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat lahat tayo mamamatay. Sabi mo sa tanim, dapat patay ka eh. Di ba? Dapat patay ka. Dapat sa impyerno ka. Pero alam niyo po, hindi ganun si Lord. Binigyan niya po tayo ng pagkakataon. Binigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon upang maranasan natin ang buhay. Kaya sabi niya, yung old, wala na yon. Sabi niya, the new has come. So, ibig sabihin, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon upang maranasan mo yung fullness of life.
And that fullness of life can only be found in Jesus Christ alone, the Son of the living God. Amen po ba? Amen. Now, ano yung impact nito, mga kapatid? Ano yung impact nito sa buhay nating mga na kay Kristo, sa mga tumanggap kay Kristo? Unang-una, I would like to say that we are a new creation. Sabi mo nga, I am a new creation in Christ. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Wherever we encounter God's power, it doesn't just improve us, mga kapatid. It make us new. Amen po ba? Sabihin mo nga, ako'y bago na. Kagaya po ni Saul, ang pangalan niya ay Saul, at dahil siya po ay bago na, tinawag siya ng Panginoon na Pablo. Amen po ba? May nagbabago. Alam niyo po, pag tayo po tumanggap sa Panginoon, dapat may nagbabago. Paki-flash nga, bro. Kaya nga napakaganda, mga kapatid, na kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nakikita po yung pagbabago. Amen po ba? Hindi tayo nang-aabuso. Marami pong makaturuan ngayon, the grace of God is for them to what? To abuse. By what? By doing such things. Kasi sabi nila, pinatawad na tayo ng Panginoon ngayon, kahapon, ngayon, at magpakahilanman. Kaya ang gagawin ko, gagawa ako ng mga gusto ko kasi pinatawad na yan, Lord. Sayang naman. Nakuha niyo ba? They're abusing the grace. Grace was given to us to be transformed. Grace was given to us to what? To get out from the old self. Pangalawa, it must be a testimony of transformation. Amen po ba? Let God's power defines who you are, not your past. Amen po ba? So dapat nakikita natin yung ginagawa at yung gagawin pa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa buhay natin, not the past. Alam niyo pong pagkakaiba, ang tao, we define people according to his past. We define people according to what he has done yesterday. Mas nakikita natin yung mga pangit na ginawa niya kaysa napakarami niyang ginawa. Napaka-OA nating mga tao. Amen po ba? Si Lord, hindi. Ang sabi niya, hayaan mo yan, nak. Hayaan mo na yan, nak. Ang mahalaga, nakita mo na mali yun, huwag mo nang balikan. Sige na. Move forward. Halika dito, yakapin kita para makita mo na mahal kita. Kahit nasa kabila ng pagkukulang mo, I'm willing to accept you. Amen po ba? That is our tatay. Siya po yung tatay natin. Amen po ba? And He will not let us down. At kapag nangyari man yun, mga kapatid, believe me, laging nariyan ang kanyang mga kamay upang tayo po ay saluhin. Yakapin, palakasin sa kabila po ng ating mga pagkukulang. Amen po ba? So we need to be a living testimony for others, mga kapatid. Isa po sa mga appointment pastors natin ang nagkaroon po ng testimony kahapon at napakarumi ng kanya pong nakaraan. 18 women. Okay? At ngayon, 52 years old na siya. At noong kabataan niya, nagkaroon po siya ng 18 babae. At halos, hindi naman sabay-sabay. Ewan ko lang, hindi niya na naging specific. Diba? Siguro every other year. At halos lahat sa kanila ay naanakan niya. At ang nangyari po doon, pinapa-abort nila yung yung dinadala ng kanya pong mga babae. Ganun yung naging buhay niya. And he is testifying that the Lord is so powerful. Kasi kung siya lang, hindi niya na kayang lumapit sa Panginoon sa dami ng kanyang mga kasalanan. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, ngayon po, he gave up everything. At ngayon, nagpapastor siya. Kasama po natin dito sa South Korea. Grabe yun, mga kapatid. Naging adulterer ka na, naging murderer ka pa, naging swindler ka pa.
naging theft ka pa. Di ba? Ninakaw mo yung pagmamayari ng ibang tao. Amen po ba? Pero sabi sa kanya ng Panginoon, it doesn't matter na. Ang mahalaga, nagsisi ka, tinanggap mo ako sa buhay mo, and now, you serve me, you move forward. Mas marami yung mga kapalpakan na ginawa niya, pero si Lord ang mas nakita niya, yung siya. Yung siya. Amen po ba? So tignan natin yung sarili natin ngayon. We are not an ordinary people. We are the sons and daughters of the Lord. Ang ginamit upang tayo po ay matubos sa ating pong pagkakasanla, okay, ay hindi pera, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon. The question is, have you truly embraced your new identity in Christ? Have you really embraced your new identity in Christ? And I would like to say, and sabi dito, let God's power defines who you are and not your past. Amen. Pangalawa, this power can transform also our thinking. Kanina, nakita po natin, it can transform our what? Identity. At kalakip nito ay yung pagbabago sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng atin pong mga kaisipan. Nakuha niyo po? In this church, we are trying to culture a congregation that could manifest the love of God among His people. Amen po ba? Kaya nga, we're trying our best na i-culture natin yung church natin, yung family natin na dapat mapagmahal tayo, mapagpatawad, di ba? Maintindihin. Hindi tayo nagja-judge, but we correct. Tama ba? Amen po ba? Yung context po doon na sinasabi sa Matthew is that yung mga tao kasi during that time is pertaining to the Pharisees and the Sadducees. Amen po ba? Masyado silang mga judgmental, dami nilang mga judge talaga. Mga judge naman talaga sila, mga pari sila. Amen po ba? Pero yung sinasabi ng Panginoon dito sa atin is that if you read the Bible and it contradicts what you are doing, then your leader, your pastor, your spiritual father has the authority to correct you. Amen po ba? May pagkakaiba yung correction at saka yung pagja-judge. Minsan, wag po kayong magagalit, magtatampo pag si pastor itinatama kayo. Amen po ba? Hindi ako nagja-judge kapag itinatama ko po kayo. Tama ba? Ako rin naman may mga pagkakataon na nagkakamali. Pero bilang isang tatay, tungkulin ng isang tatay na pagsabihan at itama ang kanyang mga anak. Amen po ba? Nang meron pong pag-ibig. And this power is very important to each and every one of us because kalakip ng pagbabago ng ating pong identity ay yung pagbabago ng ating pong kaisipan. The power of God can transform the way we think. Amen po ba? Napakahalaga kasi yung pag-iisip natin. Tignan mo, kapag wala sa isip yung katabi mo, anong mangyayari? Di ba? Kapag wala sa pag-iisip yung asawa mo na babae, anong mangyayari? Di ba? Ay, dito lalaki rin. Di ba? Pag wala tayo sa pag-iisip, nagkakaroon ng problema. Tama ba? Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kasi merong katotohanan yung salita niya. Nasabi ng Panginoon, kalakip nito, merong kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang ating pong mga kaisipan. Ang pangit naman kapag nabago yung identity natin, yung isip natin, hindi. Kaya nga, it's a package. Amen po ba? It's a package. Kung talagang ikaw, binago ng Panginoon, your identity, dati anak ka ng kaaway, anak ka ni Satan, ngayon hindi na anak ka na ng Diyos, kalakip nito yung pagbabago ng ating isip.
Tama ba? The way we think. Amen po ba? Tingnan natin si Pablo, verse 3. Ang sabi doon, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and he heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? At sabi niya, who are you? Saul, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and go to the city and you will be told what you must do. Now, kung titignan niyo po dito, yung intention ni Pablo is that to what? To go after the disciples. Yun yung intention niya, yun yung nasa isip niya. Ang nasa isip niya, kailangan mahuli ko itong mga to. Diba? Kailangan makaganti ako dito sa mga to kasi kung ano-ano mga pinaggagawa nila. Diba? Yun yung isip niya. Pero nung na-encounter niya si Jesus, anong nangyari? Basahin natin, tignan natin. In verse 19, ang sabi dito, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light, diba? 19. After taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is what? The Son of the living God. Grabe yung nangyari, tama ba? Grabe yung transformation. So nabago yung kaisipan niya, dating nasa isip niya, papatayin ko itong mga to, huhulihin ko itong mga to. Pero nung na-encounter niya yung kapangyarihan ng Panginoon, ano nangyari? Ang ipinipreach ang nasa isip niya is on how to preach the Son of the living God. Amen po ba? So nakita niyo po may pagbabago. Tagal-tagal na nating Kristiyano, ang isip natin negative pa rin. Ano mangyayari? Negative talaga yung buong 2025 mo. Kaya nga dito, sa church na to, pwede bang i-culture natin yung sarili natin? Let us culture this family that in this church, we are all positive. Diba? Hindi natin i-highlight yung mga negatives. Negatibo na nga, i-highlights mo pa. Malulungkot ang buhay natin. Tama ba? But we are going to go back. Pag dumating man yung mga challenges, babalik tayo sa salita ng Panginoon. And we will be all positive. Amen po ba, mga kapatid? Palapakan natin ang Panginoon. In Romans chapter 12, verse 2, ang sabi dito, paano mangyayari ngayon? Now, may sinasabi dito sa Romans, ang sumulat po dito ay si Apostle Pablo. Sinasabihan niya po yung mga tao dito sa Romans na mayayaman. Okay, mayayaman. Kilala na sa Panginoon. Pero may mga bagay pa rin na kung saan, pag malabas na sila sa katotohanan, ay parang minsan sa atin, di ba? Paglabas ng church, minsan nawawala yung pagka-Kristiyano natin. Ay sinasabi ni Pablo sa mga taga-Romans, do not, basahin nga natin, ready, go. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, kung talagang nasa sa atin na ang Panginoon, hindi lang tayo nagbabago physically, but also mentally. Nakuha niyo pa? Ibig sabihin, iba na yung iniisip natin, hindi na yung mga makalaman. Di ba? Hindi na yung puro para sa sarili lang natin, kasiyahan para sa flesh natin na maging masaya. Ito, wow, it's good. Sarap kumain ng samgyupsal. Everyday samgyupsal. Di ba? Wala ka ng disiplina sa sarili mo. Di ba? Wow, tapos kulang ka sa prayer. Ano mangyayari? Maha-high blood ka talaga. Madali mo makikita si San Pedro. Amen po ba? Now, ano ngayon ang ibig sabihin nito mga kapatid? We are transformed in our thinking. So, anong ibig sabihin? I would like to say, we are breaking free from the worldly patterns. Sinasabi ni Pablo dito, kayo po'y mga bago na at huwag na kayong makikomporma, di ba? Huwag na kayong makiayon pa sa mga ginagawa ng mundong ito. So, sinasabi sa atin ni Pablo ngayon that we need to be break free from the worldly patterns. Ano ba yung worldly patterns? Yung po yung mga sinabi ko, mga makamundong bagay na ginagawa natin. Mahilig ka pa rin magmura. Di ba? Mahilig ka mag-judge. Di ba? Hinuhusgahan mo yung katabi mo. Sabi mo, pangit siya pero hindi naman. Di ba? Di ba? Amen po ba? Mahilig tayong, ang daming mga negative na mga bagay na sinasabi natin sa mga kapwa natin. Amen po ba? Sabi ni Pablo, wag na ganun. Kailangan makalaya kayo dyan. Speak love. Speak blessing.
Speak this, speak encouragement. Ang ganda pag ganun tayo dito sa church na to. Amen po ba? Ano ba yung declaration mo sa kanya? Sabi nga, ano ba yung gusto mong ideklara sa kanya? Ano ba gusto mong magandang bagay na sabihin sa kanya? Start it now. Amen po ba? Diba tipong pag nagkita kayo, napakaganda mo sis. Diba? Paano ba yung ginagamit mong pampaganda? Dati hindi ka naman ganyan, ha? Bumawi. Diba? Pero ano ba, bakit ganyan ka na ngayon, di ba? Nakita mo, ano bang nangyari? Pwede mang i-share mo naman sa akin. Amen po ba? Amen po ba? God's power transform how we think, mga kapatid. Freeing us from worldly influences like yung mga fear, yung mga doubts, di ba? Yung thinking about the sin. Lahat yan natatanggal. Dapat yan matanggal at mabago. Amen po ba? Ang sabi dyan, dunamis empowers us to have a kingdom mindset. Seeing life through God's perspective. So yung isip natin na babago from a worldly perspective unto a kingdom mindset. So ang iniisip natin is all about the kingdom of God. Paano natin mapapalawak ang kaharian ng Panginoon sa mundong ito? Paano tayo makakipag-evangelize? Di ba? Paano tayo magiging blessing sa ibang tao? Di ba? Amen po ba? And I would like everybody to have that kind of mentality. Part yan ng growth natin. Alam niyo po, tingnan natin yung sarili. Kapag nag-grow tayo, magkakaroon po tayo. Makikita natin ito sa sarili natin. Dati, iniisip mo lang, tayo-tayo lang. Pero nang naiintindihan mo ang gospel, hindi pala. Dapat pala kailangan mag-expand yung church. Kailangan pala nagmi-mission tayo. Kailangan pala sinusuportahan natin ang mission. Kailangan pala may mga bagay tayong ginagawa outside the church. Amen po ba? Kaya huwag kayo mabibigyan. Bakit si pastor laging mission na lang? Mission. Ano gagawin na? Magtutunga nga tayo dito? Di ba? Amen po ba? Anong dapat natin gawin? You go out, you preach the gospel. Di ba? Hindi na mahalaga kung marami tayo, hindi ang mahalaga. This church has a mission, a vision to reach out, to make disciples. Kasama ko po ba kayo sa mission na yan? CFICC family. Pangalawa, renewing of our mind. Of course, this is the declaration. We need to renew our mind. This transformation is ongoing. Hindi ko sinasabing mangyayari ito overnight. Ito po ay isang proseso na kung saan ginagawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. And we must continually feed our mind on God's Word upang tuloy-tuloy po ang ating pong pagbabago, which reprograms our thoughts and aligns us with God's will. Ang salita ng Panginoon, kapag lagi nating binabasa, minimeditate, pinapakain natin ang ating isip at doon po nagkakaroon ng pagbabago. Amen po ba? Hindi tayo nagbabasa ng Bible, paano magkakaroon ng pagbabago? Amen po ba? You have to meditate. You need to make time to meditate the Word of God for your mind to be transformed. God doesn't just fix our broken thoughts, brothers and sisters. He gives us new ways to think and live. Ibig sabihin, araw-araw, meron pong itinuturo sa atin ng Panginoon upang tayo ay mabuhay na kung saan may paglago, nagle-level up. Yung ikaw ngayon, dapat iba na bukas. Yung pag-iisip mo ngayon, after 5 days, after hearing this message, dapat paglabas mo ng church na ito, iba ka na mag-isip. Dati kung iniisip mo pang 1,000 lang, ngayon ang iniisip mo pang 1,000,000 na. Amen po ba? Dati ang iniisip mo pang trabahador ka lang. Pero after hearing this message, sa mga susunod na araw, magkakaroon ka na ng mga visions na dapat ako sadyangin na. Amen po ba? Ganun na dapat tayo mag-isip ngayon.
Na dapat ngayon taga-upo ka lang, nandito ka lang, taga-attend. Ano po, hindi ko minamalit yung mga natin, it's a process na kayo po ay gamitin ng Panginoon. Pero after 5 months, 1 month, 2 months, dapat hindi ka na lang taga-upo, dapat nagsuserve ka na rin. Amen po ba? Isang malakas na palakpak sa lahat ng nag-a-agree. Amen po ba? Ibig sabihin, nagle-level up po tayo mga kapatid. God, think about this. Meron akong gustong ipakita sa inyo. Tignan niyo po ito. Isa pong bulate. Tignan mo yung katabi mo kung anong itsura niya. Di ba? Alam mo ba na tayo po ay dating hinahalin tulad sa isang napakarumi. Kapag sinabi kasi nating bulate, ayaw na ayaw natin yan. Uod, di ba? Isang uod. Di ba? Pero titignan niyo po mga kapatid, mula sa isang pagiging isang uod, pinili siya ng Panginoon upang maging isang larva. At hindi pa rin magandang tignan eh. Di ba? Hindi pa rin siya magandang tignan. At siya po ay nag-transform into a very beautiful butterfly. Na kung saan, kapag nakita po natin, na-amaze tayo. Tama ba? Nakikita natin ng isang lalo na pag napakakulay ng kanyang mga pakpak, ay nakikita natin na, wow, napakaganda. Pero hindi natin alam, siyang paru-parong yan, galing yan sa pagiging isang bulate. Di ba? May bulate. Di ba? Hindi, ano yun, halos naman yan. Gumagapang-gapang pa rin. Di ba? Magkamag-anak. Gusto ko po makita sa inyo kung paano ginagawa ni Lord yun. Hindi na mahalaga kung gaano kakapangit during that time. Di ba? Di ba? Ang mahalaga dito, makikita ninyo that God changing not only what we do, but who we are. Ang isang taong pangit sa pag-uugali kapag yan nabago, wow, ang grabing ang testimony niyan. Tama ba? Ang dami ko nang napakinggan ng mga testimony, dati ganito siya, dati ganun siya, mapagmura, mapagganito, mapagganyan. Nung binago ng Panginoon, isa po siyang napaka-powerful na testimony sa napakaraming mga tao. Amen po ba? And the same thing with us. Kapag tayo po naging bago at nagpagamit tayo sa Panginoon, mas magiging blessing po tayo, not only in this community, but also to the people around us. And that is our declaration. I would like to say, let us surrender our worldly thoughts to God's power and let us allow Him to renew our mind. Mabagal ata yung taga-flash natin Yan, sabi diyan, surrender our mind to God. Amen po ba? Pwede bang basahin natin? Kami nating mas personal. Ready, go. I will surrender my worldly thoughts to God, power, and allow God to renew my mind. That is my declaration. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And the last one, the power of God not only to transform our identity and our thinking, but also to give us a new purpose in life. Nakita niyo po yung sistema ng Diyos. Mula sa pagiging pangit, binago niya tayo. Mula sa pagiging negative, mag-isip, binago niya tayo. At ngayon, hindi niya lang niya tayo binago, binigyan niya pa tayo ng purpose. Nakuha niyo po? So may purpose ang buhay mo, Brother Jemar. Ikaw ang nagsabi niyan, dati wala kang confidence sa sarili mo. Di ba? Naalala niyo po yung testimony niya, wala akong confident. Pero salamat sa church na ito, itinatama kita that it is not about this church, but it is because of the grace of God in your life. Nagkaroon ka ng purpose. Yung purpose mo is to stand here
preach the gospel through the words of the songs, through your testimony and through your prayers. At bawat isa po sa atin may kanya-kanyang testimony. Your testimony can be a blessing for others. Amen po ba? O, tignan natin the last verse, verse 22. Ang sabi doon, yet Saul grew more and more power and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Son of God or Jesus is the Messiah. So nagkaroon po ng purpose ang kanyang buhay. Ang purpose niya, nakita niya na siya pala ay isang preacher. Siya pala ay gagamitin ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang mga salita. Hindi pala siya taga-usig. Nabago ang kanyang identity bilang isang taga-usig. Ginawa siya ng Panginoon bilang isang taga-sermon, isang missionary. At hindi lang yon, yung pag-iisip niya na bago rin. At nakita niya later on that his purpose is better than that purpose that he has. Yung purpose niya pala ay upang ibahagi ang salita ng Panginoon at marami ang maligtas. Minsan sa buhay natin, ang purpose lang pala natin, di ba, nakikita ko ang purpose ko ay breadwinner lang naman ako, magtatrabaho ako doon para sa pamilya ko. Huwag nating ilagay ang sarili natin sa isang bangko at nakaupo ka lang doon. Sa isang bangka na kung saan hindi naman umuusad. Sa isang karton na kung saan hindi ka makagalaw. Hayaan natin ang Panginoon na baguhin niya ang buhay natin sa pamamagitan ng iba't ibang mga kaparaanan na kaya niyang gawin. Hindi pwedeng ganyan ka lang. Amen po ba? You need to talk to God, Lord, I want to be transformed. Amen po ba? Ayahan po natin, kausapin natin ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Lord, I want to know my purpose. I would like to say this, brothers and sisters, tumingin kayo sa akin. You need to know your purpose. Pag hindi nyo alam ang purpose nyo sa buhay, paglalaruan kayo ng mundong ito. Amen po ba? And you will not experience the fullness of life na ipinangako ng Panginoon. You must need to know your purpose. Hindi ko alam yon. Kahit akong pastor ninyo, hindi ko alam yon. Si Lord lang ang magsasabi sa inyo yan. Amen po ba? Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga salita, but you will receive power. Sabihin nga natin, ready, go. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ang ganda na sinabi ng Panginoon dito, mga kapatid, that He gave us, the power of the Holy Spirit to be His witness. And ibig sabihin nito, God is expecting us to get out from place to another place to preach the gospel. Amen po ba? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang sabi diyan, we are empowered for a mission. So ibig sabihin, yung purpose na yan ay binigay sa iyo ng Panginoon, kalakip niyan, dapat meron kang mission. Nakuha niyo po? So anong mission natin dito sa Korea? Naniniwala ko na ang mission natin dito ay hindi lang para magtrabaho. Amen po ba? Nakuha niyo po? Yung ibig kong sabihin, ang mission natin dito ay para lang kumita ng pera. Alam niyo po, hindi 'yun. No? Malawak ang gustong mangyari ng Panginoon sa buhay po natin. And sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon that we are given the Holy Spirit and we are empowered for a mission. Yung salitang dunamis is not just a personal transformation, brothers and sisters. It equips us to impact not only a single person, but the whole world. Kaya kung titignan nyo, sabi ng Panginoon dito, at the end, you go to the end of the earth. Hindi niya sinabi niya sa Korea lang, sa CFICC lang, hindi. Sabi niya, as much as possible, kailangan malawak ang gawin mo sa kaharian ng Panginoon. And this coming February, uwi po tayo sa Pilipinas. There will be a family camp doon sa Tarlac. At after nyan, pupunta po kami ng Naga sa Bicol for an empowerment leadership conference. And so blessed to be part of this mission. Kasi alam niyo po,
na i-empower din po tayo if we were able na ma-meet natin yung mga kapastoran sa Pilipinas. We are so thankful sa Panginoon. Ang sabi dito, pangalawa, yung purpose na ito, it reminds us that we need to be a living, transformed life. Ibig sabihin, when God transform us, it's not for us to keep ourselves alone, but let the dynamite of the Lord Jesus Christ, His power in us, creates a different effect. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng kakaibang epekto sa buhay ng ibang tao. Ibig sabihin, kapag nakikita nila yung ginagawa natin, nakikita nila si Kristo, nagkakaroon ng pagbabago sa kanila pong mga buhay. Amen po ba? Different effects, hindi siya normal, supernatural dapat siya, and touching others and pointing them to Christ. Anong ibig sabihin na ito? Ibig sabihin, nagiging bridge tayo, nagiging way tayo for others to come to Jesus. Hindi dapat tayo nagiging way para yung iba ma-offend sa ating pong Panginoong Jesucristo. Di ba? Yung matip, ganun ba si Kristo nila? Ganun pala, masusungit yung mga nandun. Di ba? Wala na. Amen po ba? Wala dito yun. Sabihin nyo, wala dito yun. Si Pedro na isang taong kinikilalang 3 beses na kung saan idininay ang ating Panginoon Jesucristo ay patuloy na ginamit pa rin ng Panginoon upang maging isang buhay na patotoo. At hindi lang yon, naging bold po siya. Naging bold siya bilang isang preacher, bilang isang missionary. And after that, nakita niyo po yung power of the Holy Spirit na ginawa po sa kanyang buhay, na naranasan niya sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya kung makikita niyo po dito si Pablo sa ating slide, di ba? First place sa kanyang buhay, hindi niya yung matanggap na ganun yung ginawa niya sa Panginoon. But at the end of the day, nakita niya, yun pala yung purpose ng Panginoon sa kanya pong buhay. From a denier of Christ to a bold preacher after receiving the Holy Spirit, the power, the dunamis in his life. Kapag nasa atin ang banal na Espiritu, grabe ang nangyayari. And whether you like it or not, merong nangyayari. Amen po ba? Now, I would like to end. Are we living this question? Are we living out God's purpose in our life? We need to allow His power to work into our life. And even in our single actions, mga kapatid. Ang sabi dito, God's dunamis power is available to each of us through Jesus Christ and the Holy Spirit. Anong nangyayari? It transforms our identity, it renews our thinking, and even it equips us, not for the single purpose for ourselves, but for His purpose, upang mabigyan po ng kapurihan ang kanya pong pangalan. Hindi na po napakaraming pinagdaanan ng simbahang ito. Alam niyo po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon that despite of ups and downs ng simbahang ito, sa biyaya ng Panginoon, patuloy natin nakikita, nararanasan, marami pong mga tao, may mga tao na nababago. May mga taong lumalapit sa Diyos, may mga taong lumalanggam. No? Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. And that's why I would like to remind you that your life, once you give it to God, allow His Holy Spirit to work in you, makaraming pwedeng gawin ng Diyos sa buhay po natin. Pwede bang tayo po ay lumapit sa Panginoon? Tayo po yumuko
Huwag mong isipin yung katabi mo. Kausapin mo ang Panginoon. Pwede bang sabihin natin sa Kanya, Lord, Panginoon, pwede bang tulungan niyo po ako? Pag may mga realization tayo ngayon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, gusto ko pong lumago. Gusto ko pong mas makilala kita. Panginoon, mas gusto ko pong maglingkod, Panginoon, kaysa sa paglingkuran. Panginoon, gusto ko pong maging part ng mission. Gusto ko pong maging magmisyon, Panginoon. Lord, gusto ko pong magpagamit sa iyo. Pwede bang sabihin mo sa Panginoon ang mga bagay na sinabi ko? Anything na gusto mong sabihin sa Diyos. This is the perfect time. For you alone deserve all glory. Some of us here, may mga katanungan pa rin. Marami pa rin mga katanungan. Kapatid, all you have to do is to come to Jesus. He has all the answer of our questions. Aming dakilang Diyos, salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon. Dahil patuloy ka naming nararanasan. Lord, we are not perfect. Ang dami namin pagkukulang sa iyo. But once again, oh God, we are encouraged once again of your message that you have already changed us. You already transformed us, our identity, the way we think, oh God. And Lord, ang napakaganda, binigyan niyo po kami ng purpose. May purpose ang aming po mga buhay. Salamat po aming dakilang Diyos. Salamat po. And help us along our journey, Lord, sa aming pong pananatili dito sa South Korea. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo pa kaming maging productive, maging effective, maging blessing po kami sa mga tao nasa paligid po namin. Salamat po aming dakilang Diyos. All glory to you, O Lord, our Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Sige po, palapakan natin